Amen? So, do we bless the Lord? Amen. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo, kakaunti tayo, pero marami tayo ngayon dahil kasama natin ang legions of angels. Amen? So, bago po tayo mag-proceed sa exhortation, tayo po ay mag-pray. Umupo po tayo. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, muli salamat sa oras na ito. Salamat sa pagkakataon na binigay mo, na binigyan mo kami ng chance, O Lord God, to share your words, Lord. Lord, itago mo ako sa iyong likuran at ikaw ang makikita sa aking buhay. You are the mouthpiece right now, O God. Let your Holy Spirit talk to us. And Lord, open, Lord, the spiritual heart, eyes, and ears ng aking mga kapatid. At nawa, ang iyong salita, hindi ito babalik na walang kapuluhan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabi nga, the two greatest commandments of God. So in Matthew, basahin ko po ang text, 22 verse 37. The first command ng Lord ay, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Still, this is the first commandments of God. And the second is, you shall love your neighbor as yourself. So, glory to God. So, ang title po ay, binigyan ko po ng God's love, pag-ibig ng Diyos. Ngayon po, dito pinapakita ng God sa atin na, if your heart is right, ang iyong pag-iisip ay right. Amen? Naalala ko sa pag-aaral na ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit ang heart ay nilagay dito sa ating sentro, sa ating body? Ang heart kasi, siya ang nagpapump ng ating buhay. So, ang isang naalala ko na sa pag-aaral na kapag nauna ang heart, second lang ang mind natin. Bakit? Ito lang ang nagbibigay ng understanding. So, una palagi ang puso. Papunta sa ating isipan. Puntak natin. Amen? So, dito mga kapatid, sabi na, you shall love your God with all your heart, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Talaga bang mahal natin ang Diyos? Amen. Amen. Subalit, sinasabi natin na Amen. Amen po. Pero maraming hindi nagmamahal sa Diyos. Bakit kaya? Kasi kung mahal natin si Lord, dapat sundin natin ang kanyang kanyang commandment. Sabi niya, we have 6 days to work. Binigay yan ng Lord. At ang 1 day ay pagpapahinga. At ito ay the Sabbath day ay para sa Kanya. Di ba nang nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Kahit ang Diyos napagod. On the 6 days na in-create niya yung tao, na mahinga siya on the 7th day. Kaya tayo mga kapatid, kung mahal natin si Lord, dapat dito tayo sa Kanya. Sumusunod tayo ng commandments niya. Ang sabi nga kung may importante tayo na gawain. Amen? So, gaano ba natin kamahal ang Diyos? At bilang anak ng Diyos, ano ang dapat nating gawin upang maipadama natin sa Panginoon na talagang mahal natin siya? Unang tanong, sabi dito kanina, talaga bang mahal natin ang Diyos ng buong kaluluwa at pag-iisip? Ang sagot ng lahat ng Amen, I love you, Lord. I love you, Lord. Sinusunod kita. Nagpipray ako. Palagi. Nagbabasa ako ng kanyang salita.
nag-meditate po ako ng kanyang salita. Pero, minsan, sabi nga dito, sa kabisihan natin, minsan nawawalan tayo ng oras sa Panginoon. Sa isang araw, minsan, siguro nakaligtaan natin mag-pray. Dahil busy tayo dito, busy tayo doon. Subalit, kahit gaano tayo kabisi, nakalimutan natin minsan ang Panginoon. Pero ang Diyos, kailanman ay hindi niya tayo nakakalimutan. Amen? At minsan, kung kailan lang tayo may problema, kung kailan lang tayo dumaranas ng mga pagsubok sa buhay, doon lang tayo lumalapit sa Lord. Aminin man natin at sa hindi. Doon tayo nagkukumahog na, Lord, I need you. Lord, help me. Lord, ito ang petition ko sa iyo. But sometimes, if we have answered prayer, do we thank the Lord? Minsan, wala na eh. Nakalimutan na natin, Lord, salamat. At ako'y kagaya kay Bro Marvin, kay Bro Marlo, sabi niya, salamat, Lord, at magaling na ako. Pinagaling mo na ako. Salamat sa successful na operation. So, glory to God. Napakabuti ng Lord. Minsan, mga kapatid, marami, iba-iba kasi ang ating buhay. At even though we are Christians, ang iba naman ay hindi. Sabi nga nila, kilala nila si Lord, pero wala silang tunay na relasyon sa Lord. Pero, nakikita mo yung transformation ng bawat isa. Kasi mga kapatid, hindi lang masabi na, ako po ay isang born-again Christian. Ako po ay isang ganito ang sikta ko. Pero kung hindi naman nakikita sa ating buhay, na isinipamuhay natin ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, parang wala lang. Diba? Kumbaga po ay sa bibig lang natin. Sabi nga, hindi sa puso. Hindi natin isinasa puso ang Panginoon. So, parang kagaya lang din tayo sa labas na wala na. Kristiyano nga tayo, pero hindi natin isinipamuhay ang salita ng Panginoon. Kaya dapat, mga kapatid, bilang isang Christian na we are claiming that we are Christian, dapat transform na tayo. Nakikita sa atin ang humble heart. Nakikita sa atin ang Panginoon na yung mababa ka lang. Kahit na mataas na ang katungkulan mo, subalit nakikita pa rin ang Panginoon sa buhay mo. Sabi nga sa level ka lang, nakikita nila yung humble heart mo. Excuse me. At marami, praise God, welcome Kuya GM. Uy, Dami. ba't ang daming pagpapala? Hindi ko alam eh. Praise God. Birthday niya kamakalawa. Ha? Birthday niya birthday niya. Ay, happy birthday Kuya GM. Happy birthday. Happy birthday. So glory to God. Birthday, ba? Happy birthday, Pogi. So ang sabi dito na be truthful. Maging totoo po tayo mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, dapat maging totoo tayo sa salita, sa isip at sa gawa. Be kind. Yung kindness na yan sa ating puso. It's an expression na si Lord na sa atin. sa likod. At don't tell lies. Diba? Huwag tayong magsinungaling. Kung anong totoo, magpakatotoo tayo. Dahil yan ang turo sa atin ng Panginoon. Dahil ang katotohanan ang siyang pagpapalaya sa atin. Amen? At
Ang sabi dito pa, you shall love your neighbor as yourself. Ito po ako'y isa rin sa salita na tinamaan ito dahil sabi nga, dapat humayo tayo, dapat isi-share natin yung gospel. Ang neighbor kasi ito, mga kapatid, ito yung mga tao na nakilala natin. Hindi lang to yung kapitbahay natin or nakilala natin, kundi yung mga tao na wala pang tunay na relasyon sa Lord. Dapat magkaroon po tayo ng compassion. Yung compassion talaga na ina-express natin na mahal natin sila. At makikita mo yung mga tao na sila po ay nagagalit, minsan hindi mo makikita yung character nila. Pero hindi ka nito, bilang anak ng Diyos, hindi ka sa kanila nagagalit kasi wala silang tunay na relasyon sa Diyos Kaya ganon ang kanilang attitude, ang kanilang character. But, isa ka, kung ikaw, kung in-share mo yung gospel sa kanila, at maunawaan nila, maging kagaya mo rin sila. Amen? So, yan lang po ang pinaparating ng Lord. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, sabi na, ng buong lakas at buong pag-iisip. Dapat palagi nandito tayo to serve the Lord, to share the Word of God, at to encourage. At sabi nga kahit na hindi man sila pumunta, kahit na marami silang work, mga kapatid, huwag natin kalimutan na i-message sila. I believe ang message natin na yan to encourage